Narito ang mga pinakamaiinit na balita ngayong tanghali. Bagyong Wilma, napanatili ang lakas habang papalapit sa Eastern Visayas. Posibleng maglandfall ngayong gabi hanggang bukas. 5 pulis iniimbestigahan sa 14 million peso robbery sa private contractor sa Pampanga. Inflation rate o bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo bumagal sa 1.5% nitong Nobyembre. Sa MBC TV correspondents, 80 anyos na rider kritikal sa salpukan ng 2 motorsiklo sa Burgos, Pangasinan. Sa MBC TV Sports, lineup ng Alas Pilipinas para sa SEA Games inilabas na. Gilas Pilipinas, handa ng depensa ng dominasyon sa SEA Games. At sa Showbiz Spotted, Dennis Trillo, kinilalang Best Actor sa Asian Academy Creative Awards 2025. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. 70 araw mula nang magsimula ang pagdinig sa flood control scandal, kasong kriminal ang pamasko ng ombudsman sa kontraktor na si Sara Diskaya at iba pa, kaugnay sa 96.5 milyong pisong halaga ng ghost project sa Davao Occidental. Sa isang video message, mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang nag-utos ng kanilang agarang pag-aresto sa oras na lumabas na ang warrant. Una sa balitang yan, si Let Narciso. Miss Let. Go ahead, Miss Let. Mismo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nag-anunsyo na kakasuhan na ng Office of the Ombudsman si Sara Diskaya at ilang pang individual na sangkot sa maanumalyang flood control projects. Kaugnay ito ng nadiskubring ghost flood control project sa Barangay Kulaman, bayan ng Jose Abad Santos sa Davao Occidental na nagkakahalaga ng halos 100 bilyong piso. Sa isang video message, sinabi ng Pangulo na kabilang din sa kakasuhan ay ang presidente ng St. Timothy Construction na si Maria Roma Angeline Remando, iba pang executives ng kumpanya at ilang opisyal ng DPWH. Bunga ito ng reklamong isinampa ng DPWH sa Ombudsman noong Oktubre kung saan lumabas na ginawang inspeksyon ng CIDG na walang anumang konstruksyong nangyari sa lugar. Natuklasan din anya ng anti-graft body na falsifikado ang mga dokumentong isinumite kaugnay ng proyekto. Dahil dito makaharap si Diskaya at iba pa sa mga kasong malversation through falsification at graft na walang siyansa. Narito si Pangulong Marcos. I have directed DILG and the PNP to ensure that they know the whereabouts of Diskaya at nung iba pa para paglabas ng arrest warrant ay maaresto na sila kaagad. Umpisa pa lang ito. Marami pa tayong ipapakulong at marami pang magpapasko sa kulungan. Maraming salamat, Miss Let Narciso mula sa Malacanang. Samantala, sibak sa pwesto ang 5 parak mula Central Luzon na itinuturong tumangay sa 14 million pesos mula sa bahay ng isang kontraktor sa Porac, Pampanga. Ang isa sa mga suspect nagpanggap pa raw na nagsasagawa ng surveillance operation ng aksidenteng mahuli sa panluloob. Ang mga detalye sa ulat ni Edniel Parosa. Sinibak muna at inilagay sa restrictive custody ang 5 pulis Central Luzon na inakusahang sangkot sa pagtangay ng 14 na milyong piso mula sa isang kontraktor sa Porac, Pampanga. Sa panayam ng DZRH News, sinabi ni Pampanga Police Director Police Colonel Eugene Marcelo na kabilang dito ang Substation 2 Commander ng Angeles City na may ranggong Major, 3 pa nitong tauhan at isang pulis na nakabase sa Zambales. Kwento ni Marcelo,
Una nang nirespondihan ng Porac Police ang sumbong na panloloob sa isang bahay sa Barangay Santa Cruz noong 25 ng Nobyembre. Pero nang maaktuhan ang isa sa mga suspect, nagpakilala umano itong miyembro ng PNP Angeles na nagsasagawa ng surveillance operation sa lugar, kaya kalaunan ay pinakawalan din. Pero nakatanggap ng sulat ng DILG hinggil sa isang concerned citizen na nagsabing may nawawalang milyones sa pinasok na bahay. Pero doon sa base sa CCTV footage na nakita namin doon sa bahay, may 3 na pumasok. Siyempre may kasama pa yan na aside doon sa pumasok. So most probably kasama sila lahat doon sa mga nagsabi naman yung mga kasama nila doon sa station. Dito na nirelieve ang mga sangkot na ngayon ay nasa Personnel Holding and Accounting Unit ng Angeles Police. Bumuo na ng Special Investigation Task Group ang Police Regional Office 3 upang siyasatin ang insidente habang kasado namang kasuhan ng kriminal ang mga suspect. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parrosa, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bahagyang bumagal ang inflation rate ng Pilipinas sa 1.5% nitong Nobyembre, batay sa pinakahuling tala ng Philippine Statistics Authority o PSA. Malaking ambag umano sa porsyentong ito ang pagsadsad ng presyo ng gulay at karne, gayon din ang epektibong implementasyon ng conditional tariff system sa bigas. Naritong report ni Dustin Bayog. Bahagyang bumagal ang bilis ng pagtaas ng presyo ng mga serbisyo at produkto ng bansa para sa buwan ng Nobyembre. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, bumagal ang inflation sa 1.5% kumpara sa dalawang magkakasunod na 1.7% noong Oktubre at Setyembre. Nakikitang dahilan dito ang pagbagal ng presyo sa gulay at tubers na mula sa 16.4% noong Oktubre ay sumadsad dito sa 4.0%. Gayon din ang karne na bumaba sa 4.2% kumpara sa 5.2% noong nakaraang buwan. Nakatulong din dito ang pagbagal ng pagtaas ng presyo sa mga kagamitan sa bahay tulad ng mga furnishing at household equipment. Bagaman nakapagtala ng mababang inflation sa LPG, pangunay nakambag pa rin sa kabuang inflation ng housing, water, electricity at gas lalo na ang pagsipa ng presyo ng kuryente. Ito naman ay sinundan ng restaurant at accommodation services. Malaki rin ang apekto ng kabilang taas presyo ng mga produktong petrolyo na gasolina at diesel, gayon din ang pamasahe sa mga barko. Sa kabilang banda nakapekto ang pananalasa ng bagyong Tino at 1 noong Nobyembre sa pagtaas ng presyo ng ilang mga isda. Ayon kay PSA Assistant Secretary Divina Del Prado, naapektuhan ng fish commodity partikular ang galunggong na nakaranas ng kakulangan ng supply kung kaya nangunguna rin ang mga pelagic fish sa pangunahing commodity na tumaas ang inflation. Habang nakatulong naman ang pinatutupad na trigger-based rice tariff system at ang MSRP sa bigas sa patuloy na pagbaba ng presyo nito. Samantala isang buwan bago matapos ang 2025, nakapagtala ng bansa na 1.6% inflation average na mas mababa sa target range ng pamahalaan na 2.0 to 4.0%. Para sa MBC TV Network News, ito si Dustin Bayog ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, muling nagpatuloy ngayong araw ang pagsusubasta sa 4 na lalabing luxury cars ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya. 2 sa mga ito ang naibenta na sa mas murang halaga ng ibaba ng Bureau of Customs ang floor price. Kabilang na ang Rolls-Royce na halos 10 milyong piso ang ibinaba. Tinutukan yan ni Boy Gonzales. Ikinasa ng Bureau of Customs ang ikalawang public auction bidding para sa natitirang luxury cars na mag-asawang Carly at Sara Diskaya. Sinimulan ngayong araw ang auksyon para sa 4 pang mamamahaling sakyan na dinaluhan ng 6 na bidders sa tanggapan ng ahensya. Matatanda ang unang nasagawa ng auksyon ang BOC noong November 20, ngunit 3 lamang sa 7 luxury vehicles ang naibenta. Para sa ikalawang bidding, ibinaba ng BOC ang floor price ng mga hindi naibentang sakyan. Ang Toyota Tundra mula 4.9 milyon, higit 3.4 milyon. Toyota Sequoia mula 7.2 milyon, higit sa 4.6 milyon. Bentley Bentayga mula sa 17.3 milyon, higit 13.8 milyon. Rolls-Royce mula 45.3 milyon, higit 36.2 milyon. Sa kasalukuyang 2 luxury vehicles na ang naibenta. Sequoia 2023 kay Jose Maria
Esteban III sa halagang 6 million. Mercedes-Benz G63 AMG 2022 sa RMCE Meta Product Trading Corporation sa halagang 3,480,000. Para sa MBC TV Network News, ito si Boy Gonzales, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Itinaas na ng National Disaster Risk Reduction and Management Council ang Blue Alert sa kanilang Operation Center bilang paghahanda sa bagyong Wilma. Sa ilalim nito, lahat ng kaukulang ahensya gaya ng Armed Forces, Bureau of Fire, Coast Guard at pulisya ay inatasang mag-report sa National Operations Center. Mananatili rin ang Virtual Emergency Center para sa tuloy-tuloy na koordinasyon ng mga member agencies. Kaugnay nito, nagpatupad na ng preemptive evacuation ang lalawigan ng Biliran. Sa tala, 976 individuals o 261 na pamilya ang inilika sa barangay pa lang ng Naval. Samantala, 25 seaports ang kasalukuyang non-operational, kung saan 23 ay nasa Eastern Visayas at 2 sa Negros Island Region. Dahil dito ay stranded ang 425 na pasahero, 112 rolling cargos at 5 pang sasakyang pandagat. Namumuro naman ang dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon kay Assistant Director Rodela Romero ng DOE Oil Industry Management Bureau, posibleng tumaas ng humigit kumulang 70 sentimo ang kada litro ng gasolina. Pero maaari namang bumaba ng humigit kumulang 45 centavos ang kada litro ng diesel habang humigit kumulang 25 sentimo sa kada litro ng kerosene. Sabi ni Romero, itutulak ang taas presyo ng tumitinding geopolitical tension kabilang ang pag-atake ng Ukraine sa Russian oil infrastructure at ang tumataas na tensyon sa pagitan ng Venezuela at Estados Unidos. Dahilan naman, sabi ng opisyal, na posibleng bawas presyo ang sobrang supply ng crude oil sa pandaigdigang merkado. Sa mundo ng showbiz, wagi bilang pinakamahusay na aktor si Dennis Trillo sa katatapos na Asian Academy Creative Awards sa Singapore. At kagabi nagsama-sama naman ang mga batang 90s na naki-get ow sa reunion concert ng Sex Bomb Girls. Narito ang report ni Showbiz Angel. Panibagong pagkilala na naman ang naasungkit ni Dennis Trillo para sa kanyang mahusay na pagganap sa pelikulang Green Bones. Ang kapuso star itinanghal na Best Actor in a Leading Role sa katatapos lang na Asian Academy Creative Awards na ginanap sa Singapore. Nangihinayang naman ang aktor at hindi nakadalo para personal na tanggapin ang naturang parangal. Kabilang sa mga tinalo ni Dennis sa titulo bilang pinakamahusay na aktor ay ang Australian star na si Jacob Elordi, Park Bo-gum na bida ng hit K-drama When Life Gives You Tangerines at Taiwanese actor na si Vic Cho. Samantala, kagabi muling pinatunayan ng Sex Bomb Girls na sila ang mga reyna ng dance floor. Sa kanilang Get Out reunion concert sa The Big Dome, hiyawan at nakiindak ang mga batang 90s na ika nga nila ay pinalaki ng Sex Bomb Girls sa mga kantang Di Ko Na Mapipigilan, Sumayaw Sumunod at syempre, di mawala ang The Spaghetti Song. Kabilang nga sa kanilang mga special guest ay si Ding Dong Dantes at Arthur Solinap na mister ni Rochelle Pangilinan. At muli namang nagsama-sama bilang Sex Balls ang bubblegum stars na sina Michael V, Ogie Alcacid, Wendell Ramos at Antonio Aquitania. Matapos sa Araneta, may round 2 ang Get Out a Sex Bomb concert sa December 9, nagaganapin naman sa MOA Arena. Narito ang mga balitang dapat ninyong abangan. Justice Undersecretary Jojo Cadiz nagsumite ng kanyang resignation ayon sa palasyo. Sa MBC TV Global, mga biktima ng baha sa Indonesia nanawagan ng tulong. At sa MBC TV Sports, SEA Games lineup ng Alas Pilipinas inanunsyo na.
Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Sabay na ininspeksyon ng Department of Agriculture at Department of Trade and Industry kaninang umaga ang presyuhan ng mga pangunahing bilihin sa Mega Q Mart sa Quezon City. Alamin natin ang detalye sa live report ni Val Gonzales. Val. Yuel, pinangunahan ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang Joint Price Monitoring Inspection ng Department of Agriculture, Department of Trade and Industry at Philippine National Police sa Mega Q-Mart sa Cubao, Quezon City. Sa paglilipot ni Secretary Laurel at iba pang mga opisyales ay nakakasunod naman sa MSRP o Maximum Suggested Retail Price ang mga nagtitinda ng karne ng baboy, manok, gulay, maging ng isda. Ang monitoring naman namin before today, like yung white onion, talagang 120 naman talaga, nakita ko 120. Yung galunggong, 300 naman dito, pero kaunti na yung galunggong. More or less, okay naman in general. Ang carrots nga, 100 na monitor namin, 120, 100 ngayon dito. Yung pork naman, 370 ang liempo kanina, tapos 330 kasin tige. That's nakasulit sa MSRP natin yun. And basically, monitoring namin the past few days is plus or minus 10 pesos na naman, so, or 5 pesos. So, Ang inspection na ito ay kasunod ng unang araw ng pagpapatupad ng MSRP sa pork at carrots. Sa ilalim ng inilabas na memorandum circular, ang presyo ng karne ng baboy, gaya ng liempo, ay nasa 370 pesos per kilo, habang sa kasim at pige ay hindi dapat natataas sa 330 pesos per kilo. Bagay na mas mababa pa ang nakita ng mga opisyal sa kanilang paglilibot sa Mega Q-Mart. Pero sabi ng kalihim, imo-monitor pa nila bukas at sa susunod na mga araw dahil baka kaya lang mababa at pasok ngayon sa MSRP ang presyo ay dahil sa sinagawang inspeksyon. Dahil dito'y personal na humingi na ng assistance si Secretary Laurel kay QCPD Director Police Colonel Glenn Silvio para tulungan sila na bantayan ang galaw ng presyo sa mga palengke batay na rin umiiral na Memorandum of Agreement sa pagitan ng DA, DTI at Philippine National Police. Samantala, Yuel, hindi gaya ng nakalipas na mga inspeksyon ay kapansin-pansin na hindi sumama o hindi nagpakita sa inspeksyon dito sa Mega Q-Mart si Trade and Industry Secretary Cristina Roque. Dati-rati kasi ay laging kasama itong si Roque, ni Secretary Laurel sa isinagawang mga joint inspection, pero sa pagkakataong ito ay si DTI Assistant Secretary Regino Malyari Jr. lamang ang ipinadala ng ahensya. Matatandaan na umani ng samot-saring batikos si Roque matapos nitong igingit na kasya ang 500 piso para sa Noche Buena ng isang pamilya na may roong nanay, tatay at 2 mga anak. Para sa MBC TV Network News, ako si Val Gonzales, Visa Rage, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Live mula sa Mega Q Mart, Quezon City. Maraming salamat, Val Gonzales. Kinumpirma ng Malacanang ang pagbibitiw ni Justice Undersecretary Jojo Cadiz. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, nagsumiti na si Cadiz ng resignation. Hindi naman idinitalya ni Castro ang resignation ng opisyal at wala pa rin ulat kung ito ay tinanggap na. Una nang inakusahan si Cadiz ni resigned Congressman Zaldico na sangkot sa flood control scandal at umunoy bagman ni Pangulong Bongbong Marcos. Nababahala naman ang ilang kongresista sa tahasang hindi pagsipot ng mga idinadawit na contractors sa mga pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Kasunod ito ng pagtanggi ni Davao 1st District Representative Paulo Duterte na humarap at makisali sa tinawag nitong palabas. Anila, mahina ang ICI. Narito ang report ni Milky Rigunan.
Mahina at walang sapina powers ang Independent Commission for Infrastructure kaya nababaliwalang anumang imbitasyon ng ICI sa mga gusto nilang ipatawag. Reaksyon to ni Representative Percy Sandanya ng Akbayan Party List matapos inisiputin ni Representative Paulo Duterte ng 1st District ng Davao ang imbitasyon ng ICI. Matatandaan sa sulat ni Duterte kay ICI Chair Andres Reyes Jr., matapang na sinabi ni Duterte na hindi siya pwedeng obligahin o pilitin na dumalo sa hearing. Ayon kay Sandanya, ang resignation ni dating DPWH Secretary Rogelio Babe Simpson bilang commissioner ay lalong nagpalakas sa mga tanong kung kaya ba ng komisyong ipatawag at tanungin ang marami pang personalidad na nadadawit sa flood control anomaly. Dahil dito, sinabi ni Sandanya, dapat bilisan ang pagpasa sa panukalang Independent Commission against Infrastructure Corruption para magkaroon ng kalagyan at ngipin ang komisyon. Sa panig naman ni Representative Leila de Lima ng mamayang Liberal Party List, kitang-kita ang kahinaan ng ICI pero bakit hanggang ngayon hindi pa sinacertify as urgent bill ni Pangulong Bongbong Marcos ang naturang panukala. Gate pa ni de Lima, sa dami at lawak ng iniimbestigahan ng ICI, baka umano pulutin sa kangkungan ang komisyon kung hindi palalakasin ng batas. Para sa MBC TV Network News, ako si Milk Regunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pinamamadali na ni Senator Bam Aquino sa bisa ng isinusulong nitong Classroom Building Acceleration Program ang pagpapatayo ng mga karagdagang classroom na bigong maipatayo ng DPWH. Giit ng senador, hindi katanggap-tanggap ang naging ulat ng ahensya na mula sa target na 1,700 ngayong taon na hindi pa lumampas ng 100 ang kanilang naipatayo. Magbabalita si Raymond Dadpaas. Hindi katanggap-tanggap o completely unacceptable na 60 classrooms lamang ang naipatayo ng DPWH para sa taong 2025. Ito ang deklarasyon ni Senador Bam Aquino nagsusulong ng Classroom Building Acceleration Program o CAP Act upang matugunan ang kakulangan ng mga classroom sa loob ng 6 na taon. Ayon kay Aquino, nagkaroon ng mismanagement sa programang ito ng DPWH dahil mas ginawang priority ang mga flood control project. Ang DPWH mismo ang umamin noong buwan ng Oktubre na 22 classrooms pa lang ang kanilang nagagawa mula sa target na 1,700 para sa taong 2025. Naniniwala ang senador na kapag maging batas ang CAP Act ay matutugunan ang 165,443 na kakulangan ng classrooms. Target ay dapat 39,000 classrooms kada taon. Batay sa kanilang pag-uusap ay dapat 1.8 million pesos lamang ang halaga ng bawat classroom, malayong-malayo sa presyo ng DPWH na 3.5 million pesos bawat classroom. Mula sa nakagawian na DPWH lamang ang nagtatayo ng mga classrooms, sa pamamagitan ng CAP Act ay maaari nang makipagkontrata ang Department of Education o DepEd sa mga local government unit at mga kwalipikadong civil society organizations o CSOs para tumulong sa pagtatayo ng mga classroom alinsunod sa standard ng DepEd, maliban pa sa posibilidad ng Public-Private Partnership o PPP. Para kay Aquino, dapat ito ang kanilang paglaanan ng pondo, ngunit kailangan pa rin nilang mahigpit na bantayan. Nilinaw naman ng senador na hindi pa rin mawawala sa larawan ng DPWH dahil maaari pa rin silang bigyan ng DepEd ng budget para sa classroom building. Nagpasalamat ito sa paipagtulungan ni DPWH Secretary Vince Dizon para sa programa. Hinimok ni Aquino ang publiko na bantayan ang 2026 national budget upang matiyak na ito ay education budget. Una nito, inanunsyo ni Senador Sherwin Gatchalian ng Committee on Finance na 68 billion pesos ang inilaan nila para sa classroom building program sa 2026. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating lagay ng panahon, napanatili ng Bagyong Wilma ang lakas nito bilang tropical depression habang kumikilos patungong Eastern Visayas. Huling namataan ng bagyo sa layong 235 kilometro silangan ng Borongan
o Borongan City, Eastern Samar. Taglay ang lakas ng hangin na 45 kilometers per hour malapit sa gitna at bugsong abot sa 55 kilometers per hour sa bilis na 15 kilometers per hour. Nakataas ang wind signal number 1 sa southern portion ng mainland Masbate, buong Eastern Visayas, ilang bahagi ng Central at Western Visayas at maging ang Surigao del Sur, Camiguin at Agusan del Norte ng Caraga Region. Magdadala na rin ng bagyo magdadala na rin ng mga pagulan sa mga nabanggit na lugar na may banta ng mga pagbaha lalo na sa mga mabababang lugar. Ito ay nakikitang kikilos pa kanluran at timog kanluran at posibleng maglandfall sa Eastern Visayas o Dinagat Islands mamayang gabi o bukas ng umaga. Saka mabagal nitong babaybayin ang Kabisayaan pagdating ng linggo, kung kaya nakikitang problema ng Pag-asa ang pagbabad sa mga lugar ng mga pagulan bago ito magtungo sa Northern Palawan pagdating ng Lunes. Samantala, magdudulot naman ng katamtaman hanggang sa malalakas na ulan ang shear line sa buong Bicol Region, habang magiging maaliwalas sa nalalabing bahagi ng bansa maliban sa mga panandaliang ulan, dulot naman ng localized thunderstorms. Paramihan na yata ng librong nabasa ang basehan para masabing ikaw ay certified bookworm sa napakaraming genre at magagandang libro ngayon. Curious ka ba kung ano ang pinakabumenta sa mga tao at pinakatinangkilik? Kaya naman alamin na this, ano nga ba ang best-selling book of all time? Ayon sa Guinness World Records, ang Bible ang best-selling book of all time, kung saan tinatayang halos 5 hanggang 7 bilyong kopya na ang naibenta nito sa buong mundo. Nai-translate na rin ito sa 700 na wika at dialekto at nai-print na rin sa mga individual versions para sa pagbabasa ng Biblia sa bahay, simbahan o sa paaralan. Marami rin ang mga edition at versions nito kagaya ng King James Version, NIV at iba pang translations na nakatutulong para mas maunawaan ng mga tao ang nilalaman nito. Bukod dito, ang Bible ay may malaking impact sa kasaysayan at maging sa politika. Noong mga panahon ng colonization at reformation, ginamit ito para sa edukasyon, pagsasalin sa ibang wika at pagbabahagi ng mga ideya. Marami rin ang mga taong nagtuturo ng Bible sa mga paaralan at relihiyosong institusyon na nagpalaki sa impact nito sa kultura, literatura at pagbabasa sa loob ng daan-daang taon. Kaya naman tandaan, mas makulay ang mundo kung alam mo ang hiwaga sa pag-ikot nito. Ako po si Rovic Manuel, nagpapaalalang sa kaalaman ay walang labis, magsaliksik para siguradong alam na this. Nananawagan ng tulong ang ilang residente sa Indonesia na nakaranas ng matinding pagbaha bunsod ng sunod-sunod na pag-ulan noong nakaraang linggo, habang tuloy pa rin sa pagbisita sa New York City si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sa kabila ng mga pagbabantang ipapaaresto siya ni New York City Mayor Zoran Mamdani. Ang mga balita mula sa ibahing dagat tinutukan sa Global Headlines Report ni James Galange. Balita mula sa Indonesia, nanganganib ngayon ang buhay ng maraming residente sa isla ng Sumatra na nilubog ng baha bunsod ng sunod-sunod na pag-ulan na naranasan sa Southeast Asia, kung saan nananawagan sila ng tulong mula sa kanilang gobyerno, gayon din sa ibang bansa, gayong hanggang sa ngayon ay wala pa ring supply ng tubig, pagkain at maging ng kuryente. Ayon sa report, may ilan kasi na hinuhoard umano mga relief packs na naipapadala sa rehiyon kung kaya't kulang at hindi sumasapat para sa iba pang nangangailangan ng tulong. Matatandang nilubog ng baha ang isla ng Sumatra kung saan nasawi na sa migit 700 katao habang nasira rin ang mga tulay na dapat sana'y daanan ng mga relief operation. Samantala, ayon naman sa ilang environmentalist sa Indonesia, isa ang deforestation at illegal mining ang nagpalala ng sitwasyon ng pagbaha sa nasabing isla. Sa iba pang balita, naninindigan naman si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na bibisita pa rin dito sa New York sa kabila ng mga pagbabanta mula kay New York City Mayor Zoran Mamdani. Ayon kay Mamdani, ang bantang pag-aresto kay Netanyahu ay alinsunod sa warrant of arrest na inisyu ng International Criminal Court o ICC sa kasong crime against humanity bunsod ng mga naitalang pinsala sa Gaza Strip, Palestine. Kung saan iniutos si Mamdani sa mga otoridad na arestuhin ang lahat ng mga personalidad na may kaso sa ICC kahit pa nito'y si Russian President Vladimir Putin. Ngunit gayon pa man, debate naman sa Estados Unidos kung saklaw nga ba sa kapangyarihan ni Mamdani ang nasabing pagpapaaresto.
Magugulit ang nakilala bilang Democratic Socialist si Ma'am Dani matapos mailuklok bilang kaunaw ng Muslim na naging alkalde ng lungsod at nagkaroon din ng mga pasaring kay US President Donald Trump. At yan naman nakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galangin ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Inilabas na ang official lineups ng Pilipinas para sa volleyball at basketball sa 33rd SEA Games kung saan umaasa ang alas at gilas na makabalik sa podium sa torneo sa Thailand. Ang mga manlalaro magre-representa sa bansa sa report ni Matchpoint Mili Borja. Umaasa ang Alas Pilipinas Women's Team na matuldukan ng mahabang 2 dekadang medal drought ng Pilipinas sa paparating na 33rd Southeast Asian Games sa Thailand. Kabilang sa inilabas na 14-person lineup ng Philippine Olympic Committee ang mga veteranong pinangungunahan ni Team Captain Gia de Guzman, liberos Don Catindig at Justin Hazareno, at blockers na sina Del Palomata at Maggie Madayag. Pasok din sa listahan ng mga batang spiker na sina Bella Bilen, Shaina Naitura, Angel Canino, Japan-based Alaysa Solomon, Alea Malaluan at Amy Provido ng Lady Spikers. Magdadagdag lakas naman sa opensiba si Navani Gandler, free agent Ea Laure at Akari setter Mars Alba. Muli silang pangungunahan ni Coach Jorge De Brito na nagkatid sa Alas Women ng breakthrough finish sa ABC Nations Cup ngayong taon at iba pang podium finishes. Samantala, target naman ng Alas Pilipinas men's team na makasungkit muli ng medalya sa biennial meet matapos ang silver medal finish noong 2019. Tututok din sila sa pagpapakita ng kanilang progress matapos ang malaking panalo kontra Egypt sa FIBB World Men's Championship. Pangungunahan ng koponan ni team captain Brian Bagunas, kasama sina Mark Espejo, Kim Malabunga, Lloyd Josephat, Vince Lorenzo, Ower Tamar, Eko Adahar, Leo Ordiales, Buds Budin, Peng Tagibolos, Josh Ibanez, Albocari Sali, Louie Ramirez at Jade Desquitado. Balitang SEA Games pa rin, handang depensahan ng Gilas Pilipinas ang kanilang dominasyon sa 2025 SEA Games. Pangungunahan ng team ni Coach Norman Black na dating naghatid ng ginto sa Pilipinas noong 2011. Binubuo ang lineup ng mga professional at collegiate players na 4 na beses nang inaayos dahil sa eligibility requirements. Narito ang opisyal na lineup ng Gilas Pilipinas. Gaganapin ang 2025 SEA Games sa Thailand mula December 9 hanggang 20. At yun ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Abangan sa aming pagbabalik, babae na nagpakilalang asset timbog ng operatiba sa Iloilo. Sa Showbiz Spotted, makasaysayang MGI All-Stars ng Miss Grand International bubuksan para sa beauty queens mula sa iba't ibang kompetisyon. Miss Universe 2025 Fatima Bosch, kinasuhan. At sa TNVS, lalaking nanutok at kinuyog ng mga pulis sa isang sikat na fast food resto, viral. Yan at marami pang iba dito lamang sa MBC TV Network News. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, critical ngayon sa ospital ang isang 80-year-old na senior citizen na rider matapos nitong sumalpok sa kapwa motor sa Burgos, Pangasinan. Ang dalawang sangkot sa aksidente, pawang walang suot na helmet. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Tuloy pang inoobserbahan sa paggamutan sa Dasol, Pangasinan ng 80 anyos na motorcycle rider na lolo, residente ng Burgos, Pangasinan habang nasa stable ng lagay ang 32 anyos na construction workers na kanyang nakabanggaan. Batay sa investigasyon ng mga tauhan ni Burgos OIC Chief of Police Captain Jason Orilla, naganap ang aksidente alas 9 ng umaga sa National Road sa Barangay Poblacion, Burgos, kung saan ang motorsiklo ni lolo ay mula sa interior na kalsada na biglang lumabas sa National
highway na sinamang pagdating ng motorsiklong minamaneho ni construction workers at sila nagkasalpukan. Kapwa tumimbwang sa kalsada ang dalawa na duguan, kapwa walang suot na helmet na agad namang nadala sa Dasol Community Hospital na patuloy pang ginagamot ng mga doktor. Mula sa Action Radio Pangasinan para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Pajardo, Aristartate, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Handang-handa na ang mga kagamitan ng mga sundalo mula sa 7th Infantry Warrior Battalion sa namang posibleng epekto ng Tropical Depression Wilma sa kasalukuyan na si Storm Signal No. 1 na nasabing bagyo ang buong lalawigan ng Northern Samar. Siniguro ng kasundaluhan na marirespondihan ang mga residente sa gitna ng kalamidad. Ayon sa nasabing unit ay patuloy sila na nakikipag-ugnayan at sumusuporta sa pamahalaan, hindi lamang sa panahon ng sigalot o sakuna. Kanilang inilatag ang mga kagamitan para sa agarang pagre-responde, kabilang dito ang mga life jackets, medical kits, stretcher, mga lubid at iba pang essential gear. Para sa namang pangailangan o agarang tulong, kanilang hinikayat na agad lamang silang tawagan. Samantala, naka-heightened alert status rin ngayon ang Coast Guard District Eastern Visayas at patuloy ang kanilang ginagawang monitoring at readiness checks at naka-standby din ang lahat ng mga rescue assets kung kakailanganin ang kanilang deployment. Mula sa MBC TV Network News, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nadakip sa drug buy-bust operation ng Iloilo City Drug Enforcement Unit ang 35 anyos na si alias Bebang sa Barangay Laguda, La Paz. Ayon kay CDEU Head Police Captain Roque Jimeno III, nagpapakilala na asset ng pulis ang subject upang makabenta ng illegal drugs sa kanyang mga parokyano. Nahuli si alias Bebang matapos siyang ituro ng mga drug subjects na kakumpetensya niya rin sa pagbebenta ng illegal na droga. Na-recover sa subject ang 374,000 pesos na halaga ng suspected shabu. Ayon sa monitoring ng pulisya, sa City Proper District ng lungsod, nagmumula ang supply ng illegal drugs ng subject at binibenta niya ito sa mga distrito ng La Paz, Lapuz at Arevalo. Para sa MBC TV Network News, ito si Jocelyn Makena, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bida ang sapak. Naitampok nating kamakailan ang isang ginang na bigla na lang nagwala, nanakit ng manager at nakipagsampalan pa sa isang customer sa loob ng isang kilalang fast food chain sa Cavite. Hindi pa man nakakalimutan ng issue, isang lalaki naman ang nahulikam na nakipagsuntukan sa mga pulis sa counter din mismo ng isa pang branch ng naturang fast food. Ang kwento alamin sa report ni Arnold Herrera. Wala pa mang 2 linggo nang kumalat ang pag-aamok ng isang ginang sa sikat na fast food chain sa Cavite, isang lalaki naman ang navideohan na nakipagsuntukan sa mga pulis sa kapareho ring fast food. Gaya sa naunang viral video, sa harap din ng counter pumutok ang tensyon habang pinaliligiran ng mga ususerong customer. Hindi malinaw sa video kung ano nga bang ugat ng tensyon, pero makikita na tila mismong customer ang naghamon at pumustura pa na tila handa itong makipagsuntukan. Di nagtagal, nagpakawala ito ng suntok laban pa mismo sa isa sa 3 pulis na nakapalibot sa kanya na tila may atraso sa kanya. At dito na nga tuluyang naghalo ang balat sa tinalupan. Nakaulit pa ng isang sapak at tulak ang lalaki sa biktimang pulis na hindi na nalaban at nailayo ng kanyang mga kasama. Napaurong na rin ang mga staff at managers ng resto na pawang nakapwesto sa likod ng counter habang nagbabalyahan ang mga kalalakihan. Napatumba pang nag-amok na customer bago ito tuluyang kuyugin ng mga pulis, delivery riders at gwardya habang sinusubukang palabasin ng establishmento. Mabilis na naputol ang video, ngunit makikita ang isa sa mga pulis na tila di nakapagpigil at gumanti rin ng sapak. Wala pa ring nagsasalita at nagpapakilala mula sa mga sangkot sa video. Ngunit suspetsyo ng ilan, posible raw na uminit ang ulo ng lalaki dahil sa makupad na serbisyo sa resto. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Usapang pageant naman tayo. Paano kung ang mga paborito nating beauty queen mula sa iba't ibang international pageants magbabalik spotlight para magpasiklaban sa iisang stage? Yan ang atake sa ilulunsad na All-Stars edition ng Miss Grand International. Kung sino-sino ang mga Pinay beauty queen na agad hiniritan ng pageant fans, alamin sa report ni Showbiz Angel. Panibagong edisyon na naman ang pasiklaban ng mga beauty queen mula sa iba't ibang panig ng mundo ang ilulunsad ng Miss Grand International. MGI All-Stars. Yan ang anunsyong gumulat sa pageant fans na bubuksan kasi para sa mga beauty queen na nais magbalik spotlight. Anumang beauty pageant sila nang galing. Agad ngang nagbekene ng fans sa mga Pinay beauty queen gaya na MJ Lastimosa, Michelle D, Robia Mateo, Kazini Ganaro, Samantha Bernardo at Roberta Tamundong. Habang may ilan ding pabirong nagtag sa mga dating Miss Universe na sina Pia Wurtzbach at Catriona Gray. Ang teaser video na ito, shinare rin ng presidente ng MGI na si Mr. Nawat Itzeragrisil at nagsabing welcome daw ang lahat ng mga nanggaling sa international pageants. And speaking of Nawat, 2 linggo matapos ang coronation night ng 74th Miss Universe, idinaan niya na raw sa legal na hakbang ang naging kontrobersiya sa pagitan nila ni Miss Universe 2025 Fatima Bosch na sinampahan niya ng criminal complaint. Sa inilabas na incident report sa page ng Miss Universe Thailand, klinaro ni Nawat, president ng host committee ng Miss U, na hindi niya tinawag na dumbhead ang Mexican beauty queen bagkus damaged daw ang salita na kanyang binanggit. Tungkol ito sa kanilang pagtatalo bago ang sashing ceremony kung saan nag-walk out si Bosch. Magunita na agad din nagsorry si Nawat sa nangyari, ngunit patuloy pa rin daw sa pagbibitiw ng mga maling akusasyon ang nanalong beauty queen sa media para umano sa pansariling interes. Para sa MBC TV Network News, the Showbiz Angel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At iyan po ang mga balitang aming nakalap ngayong araw na ng Biyernes. Ingat-ingat po lalo ngayon na partner, nagsisilabasan na ang 13-month. Yes, mukhang ang ganda ng background music natin, partner. Mukhang may nakatanggap na dyan ng 13-month pay. At umpisa na rin ng Carmageddon at kaliwat ka ng party. Ingat po sa mga lalabas lalo ngayong weekend. Meron na lamang po tayong 20 araw eksakto bago magpasko. Ito po si Yuel Reyes. At ako naman po, si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli bukas, hindi bukas, sa Lunes na po. Ayan, huwag nyo kami masyadong mamiss para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.